Buenas noches, damas y caballeros. Welcome to another pre-recorded vlog of the Vlogcaster. Today or tonight, we are going to bring to you a rather clearer picture of this announced issuance of warrant of arrest by the International Criminal Court as revealed by Ombudsman Boying Remulla. So maganda po ang good news po. In fact, we have a good news and a bad news. Ang good news muna, confirm po according to Executive Secretary Lucas Bersamin, confirm na meron nga talaga nailabas na arrest warrant. Hindi pa lang ito na-forward sa Interpol o Interpol hindi pa na-forward sa atin. So at least na-establish na yan. Kasi sabi ni John Vic Remulla, ito talaga si John Vic, parati mali-mali ang balita. Parati semplang ang mga deklarasyon. No wonder, nalaman na si Bato at tumakbo na dahil idinaan sa PNP. So, meron na po, sabi ni, and this is coming from Malacanang already because si Lucas Bersamin, Executive Secretary siya, pero parang de facto speaker siya for the spokesperson for the President. Kasi si Claire Castro naman ay spokesperson for Malacanang. Pero whenever Executive Secretary Lucas Bersamin speaks, it is as if he speaks for the President. So parang pwede natin sabihin, confirmation na rin ito galing kay Presidente. That's the good news. The bad news is that tulad ng we correctly pointed out and as we correctly analyzed and blogged ukol dito sa extradition ruling, bagong extradition ruling ng Supreme Court, and we blog about this several weeks ago. Ah, Susunod po ang Malacanang yan sa ruling na yan. Marami pa naman nagmamagaling na mga lawyer sinasabi, "Brad, hindi dito ba yan? Ito yung replace o extradition. Hindi yung extradition. Hindi yan, hindi yan agreement between two countries, two states. Ito ay agreement between the Philippines and the ICC na tama naman sila, International Court. At I agree with them. Dapat i-disregard natin itong ruling ng Supreme Court. Ang problema, ang problema, former Justice Secretary Lucas Bersamin is a former official head of the Supreme Court. So, kung ibang executive secretary lang sana, baka i-advise niya, I'm sure, kung si Enrile tinanong, sinabi niya, i-disregard nyo yan, ruling na Supreme Court. Pero ang problema, dating Justice Secretary, it is unlikely that he will ignore the ruling of the judicial body that he once headed, the Supreme Court, the highest court of the land. Yun ang problema. At ngayon, sinabi niya, at sinabi na rin ito ni Remulla sa interview, hindi matik, yan ang term ginagamit ng mga kababayan natin ngayon, hindi automatic, yan sinabi niya. Bersamin, De La Rosa won't be turned over automatically to the ICC. He will not be turned over automatically. Hindi matik, hindi maduterte. Si Bato, in short, hindi maduterte. Si Go, in short, hindi maduterte. Si Sara Duterte, in short. So in short, may tama na naman si Bat. Nung nag-vlog natin na pinapahirap,
Itong ruling ng Supreme Court, ang epekto nito, pinapahirapan nila ang ICC para arestuhin si Bato de la Rosa, Bongo. Nilabas talaga nila I mean, alam nila, lalabas na yung arrest warrant sa dalawa yan. Mas takot sila later on, paano kung maglabas na ng arrest warrant kay Sara? Matik na ba isakay sa eroplano si Sara dalhin sa The Hague? Ngayon, sabi ni Lucas, Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi matik. And that is the very, very sad news. Gusto ko sabihin may tama si Bat, pero it is very sad na sabihin ko na yung pagtama natin ay bad for the country. Correct analysis ko ba? Pero mali ang application kasi I also agree. I also agree with those saying mga lawyers na sinasabi dito sa comments natin na hindi dapat sundin yun. Iba yun. It uh, it applies to extradition. Ito hindi ito extradition. Yes, ito by an international criminal court, an international judicial body. Pero what can we do? Hindi naman pwede insultuhin ni Lucas Bersamin yung mga kapwa Supreme Court justices niya. Sayang. So, that means, dadaan sa korte, isubmit kung nandito na yung arrest warrant, isubmit sa korte. Humingi ikuha niya ng korte, suriin ng korte kung tama ba to, tama ba. 30 days, bibigyan si Bato para sagutin and then mag-rule. Kung nag-rule ang korte, 90 days, bibigyan para itakyat sa, sa Court of Appeals. So, magki-Christmas pa dito si Bato. Sadly, sadly. Mali yun mali yun si Trillanes na hindi na magki-Christmas dito. Because of this new ruling ng Supreme Court, magki-Christmas pa dito. So, sa interview, when asked about this issue, sabi ni Ruclas Bersamin, uh, the Philippine government will not automatically surrender Senator Bato de la Rosa to the International Criminal Court should an arrest warrant indeed be issued against him. Ha? Sabi ni Bersamin sa Viber message ng mga reporter, parang meron na raw arrest warrant against De La Rosa, but it has yet to be transmitted through the International Criminal Police Organization. So, may warrant na, pero hindi pa na-transmit ng ICC sa Interpol. Ha? Ah, nung tinanong Mr. Executive Secretary, maulit ba yung ginawa natin kay Duterte na kaagad in one day nung naaresto, ah, pinasakay sa eroplano at dinala sa The Hague? Ang sagot ni Bersamin, not anymore. Hindi na po ganon ang nangyayari. Not anymore. According to Lucas Bersamin, the Supreme Court issued a new rule on extradition. New rule on extradition, requiring prior result before the person subject to extradition may be brought out of the country. So in short, si Lucas Bersamin, tulad ng sinabi ni Pat noon, sa tingin niya, ang new ruling ng Supreme Court also applies to arrest by the Interpol. Kahit hindi siya extradition, pero sa tingin niya, legal opinion niya, as the tinatawag natin na little president, at parang nagsasalita na rin si President Bongbong Marcos,
ang opinion niya dahil meron ng bagong ruling ang Supreme Court kung saan siya ang dating justice. Kailangan na meron ng prior result or kailangan ipadaan muna sa local courts ang ang bagay na ito. So, diyan tayo magkakaproblema kasi what if corrupt yung local court? And then what if kung pumayag na yung local court, umakyat sa higher court, what if corrupt yung higher court? Patay na tayo. Patay tayo diyan. So, sadly, I'm very disappointed. Although I already foresaw this, but hearing it from Justice, former Justice, Chief Justice Lucas Bersamin, I am very sad. Dahil kasi they can opt to disregard order. Pwede nila sabihin yung sinasabi ng mga legal experts, hindi kayo obligado sundin yung new ruling ng Supreme Court kasi hindi ito extradition. This is an arrest of a person wanted by an international court like the ICI. Pero Lucas Bersamin, siguro ayaw niya insultuhin yung kasi it can go both ways eh. Pwede tama yung sila Harry Roque na sinabi idadaan mo na. Pwede tama rin yung Malacanang, sinabi hindi, hindi ito extradition. Kung ano ito, implementation of the arrest warrant ito by an international body. It can go either way eh. Sabi ko nga, kanina sa vlog natin, depende na yan sa political will ng presidente. Malay natin, baka si presidente gusto na talaga i-aresto si Bato. Kung ma-aresto, kung mahanap nila. Pero si Lucas Bersamin, being a former officer, highest officer of the Supreme Court, ayaw niya bastusin yung mga kasamahan niya. Yan naman ang sinabi natin na nung blinag natin na medyo tagilid ang justice system. Pahirapan na naman ng Supreme Court paarestuhin itong si Bato at si Bongo and later on si Sara Duterte. Yan na nga ang nangyari. So yan, good news and bad news. Good news, meron lang arrest warrant, hinihintay lang na yung transmittal sa Interpol. Bad news, hindi matik na maulit yung kay Duterte. And that is the saddest news. So hanggang dito na muna tayo. Thank you very much for joining me in this pre-recorded vlog. Again, yung mga kayo sa Zamboanga, please don't forget, ha? Kung dumadaan kayo sa Maria Clara Lubregat Highway, ha? At napapagod na kayo sa driving, antok na kayo. Tumingin naman kayo sa Easy Place, East Zamboanga Business and Events Place ni Vlogcaster. May pizza parlor dyan, may restaurant, may coffee shop, may ah, may ah, may grocery stores, convenience store, at meron pang VIP lounge dyan, may laundry shop dyan, may pharmacy dyan, at may water refilling station, water purifying station. I have to make this clear dahil meron din nagreklamo sa atin. Ayoko na yung kay Van, okay sana yung Van niya. Kaya lang, so siguro yan, laki-laki ng mukha ko. Ito lang yung sagot ko sa inyo. Okay, pasensya na, offend kayo, nandyan yan ads, di ba? Pero isipin nyo lang, ha? Wala kang ilusyon. Yun pa, yung branding ko, it makes a difference to some issues. Pero I don't want to wait. Makita may difference ako. Ang gusto ko lang makita ko talaga at may nagagawa ako para tulungan ang mga kababayan ko mahihirap sa Zamboanga. Ayaw ko maghintay.
Hindi ko alam kung may effect ba, may maganda ba nagagawa yung vlog ko, hindi. But what I'm sure of, yung hindi ko na lang banggitin yung pangalan kasi Duterte country yan, baka mabugbog ang mga yan. Yung dating construction worker namin, na gumawa yung 4-story per structure. Kasi naka 3 structure na kami dyan. Na gumawa niyan. Kwan yun, hindi wala yung fixed na trabaho. Nag-apply ng construction, iba-ibang construction company. Nagkakain lang sila kung may construction company na papasukan. Mostly wala. Pero dahil diyan sa sa kwan ko yan, sa easy place na yan, nag-apply siya, nagpaturo kung paano gumawa ng pizza. Ngayon, monthly na siya may sweldo at as a as a cook ng pizza. Oh, di ba? Oh, that's immediate effect ng pagtulong ko sa tao. Yung 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 dating classmate ko si R, pumunta na dito sa Manila, pati asawa niya, nagsapalaran, iniwan ang anak nila. Hindi nagkaswerte dito, bumalik. Dahil kaedad ko na, hindi na makahanap ng trabaho. Nakatrabaho sila ng mag-asawa dyan. Pagkatapos mangiyak-ngiyak several months ago, nagpasalamat sa amin, nakagraduate na yung anak nila. Ang pera nila, hindi na nila nakagraduate dahil matanda na sila, wala nang tumatanggap sa kanila. Kami, pinatrabaho namin sila dyan. That's immediate effect happening. Ha? Yung, isa nagluluto ng pizza dun, si Jay, si letter J. Yung asawa niya nandun na sa London. Yung 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 janitor ko diyan, si C, ha? Janitor siya diyan, parang sinusundo siya ng asawa niya. Nagtatambay sila diyan. Pinabenta namin ng barbecue. Ngayon, pareho sila may trabaho. Oh, sipin mo yan? That's 30 directly and indirectly. May hanap buhay, may sweldo, nakakain, at napag-aralan yung mga anak nila. That is something that I see. Yan ang immediate impact gusto ko gawin sa tao. Alam ko may impact ako somehow dito sa vlogging. Pero mas gusto ko yung impact direct. Nakikita ko and making a difference in the lives of 30 people is really something I'm very proud and happy for. Ha? Happy about. So yun lang. Kaya pagpasensyahan nyo na kung nakikita nyo yung malaki kong mukha dyan. Sa inyo, ads lang yan. But for the lives of 30 people, kung meron silang mga 4 o 5 dependents, 30 times 5 na yan. And that is the difference we are making to the lives of these people. Kaya, I hope I make myself clear. Kasi meron daw nagreklamo dahil ang laki-laki ng mukha ko dyan. So, dyan na lang muna tayo. Siguro hindi lang na-enlighten. Okay? Kaya in-explain ko na lang ito. So, thank you very much. Pati yung explanation ko, pinanood nyo. So, mucho mas gracias a todos. Good evening to all and see you in my next vlog.